Okay, hello. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At yan. So, pasensya na po, medyo late tayo ngayon. So, ah, wala po tayo kaninang rosary po. Ayan, meron po akong ginawa kanina. So, pasensya na po. At ngayon, syempre, meron po tayong isang napaka-importanteng ah, yan. Isa po sa sakramento ng ating simbahan, ang ah, bautismo. Yan. So, specifically, yung infant baptism. So, syempre po, sa paglalahad natin na ito, at bago po ang ating gawain nito, syempre, tayo po muna ay ah, magdasal para po sa ating pagsisimula ng ating gawain nito. So, amen po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng mga pagpapalat biyaya. Higit lalo na po, Panginoon, ng biyaya ng buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga pangangailangan namin sa araw-araw na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. At ganun din, Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat ng kalakasan, hindi lamang po ng aming pangangatawan na nagmumula sa iyo, Panginoon, kung hindi ng aming pananampalataya sa pamamagitan po ng paggabay ng iyong banal na spirito sa ah, pag-aaral na ito. At nawa po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pinaaral at sa gabi ito, magbabayan po kami ng iyong banal na spirito, turuan at gabayan mo po kami upang mas lalo namin na maunawaan o ipaunawa sa amin ng iyong banal na spirito ang aming pong aming itatapik po ngayon. Gamitin mo ako, Panginoon, sa ikaluluwalhati po. Kailuluwalhati mo po. At ganun din po aming Panginoon Diyos, na nawa po ang lahat ng mamumutawi sa aking isip, sa aking bibig ay ikaw lamang at sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, isinasamo namin po sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid na sa mga oras na ito humihingi po ng panalangin para po sa kanilang maagang at tulusan paggawin. Ganoon din po para sa aming mga kahilingan, dalahin mga isipin sa buhay, ay lubos na namin ipinauumaya sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong mga pangyarihang anak na si Jesus, naming Panginoong Diyos, na nabubuhay at naghahari, kaysa ng banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ayan. Okay, so bago po yung ating live, pa-share po nung ating live, mga kapatid, at syempre, yan po sa atin sa comment section. At kung meron po kayong mga ibang katanungan tungkol po sa ating topic, pwede po nyo i-comment yan sa atin sa comment section. So, regarding po sa ating topic ngayon. So, sa pagsisimula ko po ng aking panayam or yung pagbibigay ng aking panayam ay isa po ito sa talagang pinagdidebatehan. At ganun din po na isa ito sa aking kauna-unahang debate. Ayan. So, kauna-unahang debate sa isa pong pastora. So, ito po ay itong topic na to ay talaga pong napakaraming mga kaibayo po natin sa pananampalataya na hindi po sila agree. Ayan, na dapat nga ba na bautismuhan ang isang bata. So, syempre, para sa akin po ay paglalatag ko po na ito ay inalatag ko po kung ano nga ba ang pangangailangan at importansya kung bakit kailangan na babautismuhan ang bata. Amen po.
again, pa-share po nung ating live. So kung meron po kayong mga gustong itanong mamaya dyan sa atin sa comment section, ay pwede nyo pong itanong. So, ayan. So, wait lang po, mag-share lang ako ng ating live. So, ayan. So, inaanyayahan ko po ang lahat na, ayan, tayo ay mag-aral at magdilay ng ating pananampalataya. So, ang bautismo ay isang napaka-importante. Importante, pangangailangan at kinakailangan para sa isang mananampalatayang Katoliko. So, isa po ito sa ating bautismo. Ayan. So, yung kauna-una nating bautismo ang nagbubukas sa atin para tayo ay patungo doon sa kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoong Jesucristo. So, infant baptism is necessary and important para po sa atin ito. Ano po. So, sabi po nila ng ating mga kapatid na mga kaibayo po sa pananampalataya, pagtutol ng ibang grupo ng mga protestante ayon sa mga pagbibinyag ng sanggol o bata. So una, na ang bautismo ay isang simbolo na ang isang tao ay naligtas ayon sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So ito yung mga taong naligtas na ayon sa pananampalataya lamang. So syempre, sa faith alone po yung kanilang argumento para mabautismuhan ang isang bata. At sinasabi din na walang sinasabi ang banal na kasulatan tungkol sa pagbabautismo sa bata o sanggol. So, syempre, dito po nagsisimula ang argumento. Ano po? So, next slide natin. So, bakit nga po ba ang simbahang katoliko ay binibinyagan at ang mga sanggol na ito? So, ito po ang mga ilang kadahilanan. So, syempre po sa ating pananampalataya na meron po tayong orihinal na kasalanan. So, ang mga katoliko po ay naniniwala ng bawat tao ay ipinanganak ng may orihinal na kasalanan na kung saan ang minalang estado ng kasalanan natanggap natin mula kina Eva at Adan. So yan po, so bigay po tayo ng isang talata. Sabi po sa awit 51:5, ako'y masama na nabuhat ng isilang, makasalanan na nang ako ay piluwal. So yan po yung sinasabi ng ating banal na kasulatan na nandun pa lamang sa sinapupunan ang isang bata. Sabi doon ay buhat. Ayan, buhat ng isilang at makasalanan na nang siya ay inuwal. At sinasabing sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So yan po yung sinasabi ng ating mula sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12. So naniniwala po ang simbahang Katoliko na ang bawat tao ay may original na kasalanan. So yan po yung sinasabi. At ganoon din po ang sinasabi sa ating katuruan sa CCC paragraph 1250. Sabi po dito, yayamang sumilang sila ng may kalikasang tao, nagkasala at nadungisan ng salang mana. Ang mga bata ay nangangailangan din ng bagong pagsilang sa binyag upang maligtas sa kapangyarihan ng karimlan at dalhin sa pamumuno ng kalayaan ng mga anak ng Diyos at dito'y tinatawag ang lahat ng tao. So, ganun din po, ito po nagbigay ng talata yung sa ating CCC sa Colossus chapter 1 verse 12 hanggang 14. So, yan po So, naniniwala po tayo na ang bawat tao ay sumilang ng merong kasalanang mana. Kaya nga po sa pagbibinyag ng ating mga sanggol ay
ang inaalis po sa kanila ay ang orihinal na kasalanan. Yan. Isang kasalanan na nangangailangan din po ng paglilinis at kapatawaran. So, ano nga ba ang kahalagahan ng biyaya? So, paglilinaw lamang po, klarifikasyon, ito pong paglalatag na ito po ay sa pananampalatayang Katoliko. Ano nga po? So, ito po yung ating paglalatag bilang pagsasagalang po doon sa ating pananampalataya at laban po doon sa ating mga kapatid na nagbibintang po ng hindi maayos o hindi tama tungkol sa pagbibinyag po natin sa bata. So ano nga ba ang kalagahan ng biyaya? So tingnan po natin yung grasya or yung grace. Ang pagbibinyag ay hindi lamang isang simbolikong gawa, ngunit isang sakramento na talagang nagbibigay ng biyaya sa tumatanggap at ang biyayang ito ay tumutulong sa individual na labanan ng kasalanan at mamuhay ng banal. Sa pamamagitan ng pagbibinyag sa mga sanggol, tinitiyak ng simbahan na natatanggap nila ang biyayang ito mula sa murang edad na inilalagay sila sa landas ng espiritual na paglaki at pag-unlad. So maliwanag po na ang biyaya na natatanggap ng bata ay nanggaling po sa ating Panginoong Diyos. So ito po ay tumutulong, ang biyayang ito ang tumutulong sa bawat individual na labanan ang kasalanan at mamuhay ng banal. So yun po yung importansya ng biyaya. So yan po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos po. Ano po? So, ayan. So sabi po sa ating CCC paragraph 1250, ang kusang loob ng grasya ng kaligtasan ay nakikita lalo na sa binyag ng mga bata. Kaya nga ang iglesia at ang mga magulang ay magkukulang kung pagkakaita ng mga bata ng napakahalagang grasya na maging anak ng Diyos at hindi siya gagawaran ng binyag agad sa kanyang pagsilang. So, kinakailangan po na ang grasya na ito ay matanggap agad ng isang tao at kasama po dyan ang bata. So, hindi po dapat natin hadlangan anumang grasya na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Maging ito man po sa maliit o sa malaki. Yan po ay pangangailangan natin. So inilalapat din po ng Banal na Espiritu ang Ebanghelyo sa mga makasalanan. Binibigyan sila ng pagbabagong buhay. Ayon po yan sa Tito chapter 3 verse 5 at nililinis sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. So yan po yung ating ginagawang paglilinis sa pamamagitan po ng grasya ng ating Panginoong Diyos. At ayan po ay paglilinis na ito sa lahat ng kasalanan ay mababasa po natin sa mga gawa 2:38. So, ibig sabihin sa pagbibinyag o sa pamamagitan ng binyag ay nalilinis ang ating kasalanan. Kasalanang orihinal man o kasalanang aktwal. Ayan. So, sa ating pong pagbibinyag na ito, tignan po natin ang sinasabi ng ating simbahan tungkol sa ating komunidad or yung community na napapabilang ang isang bata na binibinyagan. So, sabi po dito, ang pagbibinyag ay hindi lamang isang individual na gawain, ngunit isang komunal or yung komunidad po. So, sa pamamagitan ng pagbibinyag sa mga sanggol, tinatanggap sila ng simbahan sa komunidad ng pananampalataya at tinutulungan silang maisama sa buhay ng simbahan. Ito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang benepisyo para sa espiritual at panlipunang pag-unlad ng bata. So, ibig sabihin po na kapag ang isang bata ay nabinyagan, ay napapabilang po siya doon sa komunidad ng isang mananampalataya. At itong komunidad na ito o ang ating simbahan na to
ang siyang tumutulong na mapalago at mapalago ang pang-espiritual na buhay ng isang bata. Kumbaga, tumutulong sa pag-unlad ng kanyang buhay espiritual. So, yan po yung ating sinasabi ng ating simbahan. So, binabanggit din ni Apostol San Pablo ang lahat ng mga Kristiyano bilang mga miyembro ni Kristo upang makasama niya sila at bumubuo ng isang katawang mistiko. Ayan. Ayon po sa 1 Corinto chapter 12 verse 12 hanggang 14, Colossians 1:18 at Ephesians 2:18 hanggang 20. So ibig sabihin po na ang bawat Kristiyano na nabibinyagan sa kanyang pananampalataya ay napapabilang sa katawang mistiko ng ating Panginoong Yesu Kristo. So once na ikaw ay nabinyagan, ay napapabilang ka sa katawang mistiko ng ating Panginoong Yesu Kristo. So ibig sabihin po, hindi lamang sa malalaki kung hindi ito ay para sa lahat. So ibig sabihin, kapag nabinyagan ang isang bata, siya ay nagiging kasama na bumubuo sa isang katawang mistiko. Miyembro na po siya. Ayon po sa sinasabi ni Apostol San Pablo. So, sa atin po, kahit po sa ibang sekta ay meron din naman po talagang yung kanilang rededication o yung pagdededicate nila sa kanilang mga anak. Sa totoo lamang po ay meron din po silang mga ninong at nina. Kasi kami po, ako po mismo ay, o kami ni Brother Mel mismo, ay nakaganap din po bilang maging ninang dun sa isang i-dedicate na bata. So sa atin po, syempre alam naman natin na ang bawat magulang at ganun din po sa ating mga ninong at ninang kung bakit tayo kumukuha nito ay sinasabi ng ating simbahan kung ano nga ba yung kanilang responsibilidad. So sabi po, ang mga magulang ay may responsibilidad na palakihin ang kanilang mga anak sa pananampalataya at ang bautismo ay isang mahalagang bahagi ng responsibilidad na ito. Ayan, sa pamamagitan ng pagbibinyag sa kanilang mga anak, ang mga magulang ay gumagawa ng pampublikong pangako na palakihin sila sa pananampalatayang Katoliko at bigyan sila ng espiritual na patnubay na kailangan nila upang lumago sa kabanalan. So, sabi po dito, ang pagbibinyag ay isang responsibilidad ng magulang, lalo na po kung kayo ay isang mananampalatayang Katoliko. Ito po ay isang essential o yung talagang mahalagang bagay para sa isang miyembro ng Katoliko. So ito po ay responsibilidad ng mga magulang. So, yan po yung kanyang kahalagahan. At ang magulang na ito, siya ang unti-unti na magpapalago sa regalong ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Yung grasya na yon, yung pananampalataya na yon, na nabe-benefit ang bata at tunay na ang responsibilidad na ito ay nasa magulang at siya yung pagkukunan ng paglago ng batang ito kasama ng grasya na pinagkaloob nung siya ay binyagan. Amen? So, at sinasabi din po sa ating katisismo, paragraph 1251, ang mga magulang na Kristiyano ay dapat kilalanin na ang mga ganitong gawain ay kaugnay din ng kanilang misyong pangalagaan ng buhay na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. So, yan po yung kahalagahan sinasabi ng ating katisismo. At ganun din po sa CCC paragraph 1255, sa ikauunlad ng grasya bautismal, kailangan ng tulong ng magulang. Ayan, tungkulin din ng ninong o ninang na dapat maging matatag sa kanilang pananampalataya. May kakayahan ding tulungan ang bagong binyagan, bata man o matanda, sa daan ng buhay Kristiyano. Ang kanilang katungkulan ay tunay na gawaing eklesyal. Ang buong pamayanang eklesyal ay lumalahok sa pananabutang paunlarin at ingatan ang grasyang tinanggap
sa binyag. So yan po yung sinasabi ng ating katuruan, tungkulin ng magulang at ng ninong at ninang. Nandyan sila, ang ninong at ninang ay sinasabi natin na katuwang. Ayan, katuwang ng magulang upang uh, magbigay suporta sa pagpapalago ng pananampalataya. So, ibig sabihin, sila yung gagabay, hindi lang ang magulang, kung hindi yung mga kinuhang ninong at ninang, sila yung katulong ng magulang sa paggabay sa buhay espiritual ng kanilang isang batang bininyagan. So, ang pananampalataya ng mga mananampalataya ay nakikinabang sa iba. So, sinasabi po ng ating mga ibang sekta na hindi dapat nabinyagan ng bata sapagkat wala pa itong alam, hindi pa ito makakasagot, at wala pa itong kasalanan. So, yan po yung kanilang mga ilan pang mga argumento. Pero, sinasabi po ng ating banal na kasulatan na ang pananampalataya ng isang individual ay pwedeng mag-benefit. Ayan, pwedeng makinabang yung iba. So, ibig sabihin po, yung third person na ito ay itong third person na ito ay pwedeng makinabang. So, ano nga ba yung sinasabi ng ating banal na kasulatan, lalo na po sa Bagong Tipan, na meron po mga taong nakatanggap ng benepisyo sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba. So sa Mateo 8 hanggang chapter 8 verse 18 hanggang 13, so mababasa po doon yung pananampalataya ng centurion. So yan po. At sa Marcos 2:3 hanggang 5, yung pananampalataya ng ilang tao sa paralitiko. Ibig sabihin, nananampalataya sila na pagagalingin sila ng Panginoong Yesukristo. Yung taong kanilang inilalapit sa ating Panginoong Yesukristo. At ganun din po sa Mateo 15:28, ang pananampalataya ng Kanineya sa kanyang anak. At ganun din po sa James 5:14 hanggang 15, ang pananampalataya ng pinuno ng iglesia sa may sakit. So, ibig sabihin, yung pananampalatayang ito ay pwedeng magbenepisyo yung kanilang gustong o yung kanilang inilalapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Pwede pong mag-benefit. At saksi po itong ating mga talatang ito para po makabenepisyo ng pananampalataya. Pwedeng i-relate yung pananampalataya iyon doon sa tao na kanilang inilalapit nga sa ating Panginoong Diyos. So, ang Diyos ay maaaring gumawa ng isang supernatural na epekto sa pamamagitan ng pananampalataya ng ikatlong tao. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. So sa makatuwid, sa pagsasalita po ng Biblia o biblically speaking, ang Diyos ay maaaring i-regenerate ang mga sanggol batay sa pananampalataya ng mga magulang at ng simbahan. So yan po ha, pwedeng i-regenerate ng pananampalata ang mga sanggol batay sa pananampalataya ng magulang. O yun nga pong third person na sinasabi. So, yan po ha, mismo ang ating banal na kasulatan ang pwedeng may patunay para itong pagre-regenerate sa mga sanggol na pinipinigan. At sa ating pong tradisyon, so sinasabi po ng mga ilan nating mga kaibayo sa pananampalataya na ito ay nagmula lamang doon sa parang sinasabi nilang second century, pero hindi po. So sa ating pong tradisyon, ang pagbibinyag sa mga sanggol ay isang tradisyon sa simbahang katoliko sa loob ng napakaraming siglo, at ito ay nakaugat sa mga turo ng Biblia at ng mga sinaunang ama ng simbahan. Ang tradisyong ito ay sumasalamin sa paniniwala na ang pagbibinyag ay isang kinakailangang hakbang sa proseso ng kaligtasan, at ang mga sanggol ay hindi po exempted sa pangangailangan po na ito. So, yan po yung sinasabi ng ating banal na tradisyon tungkol sa pagbibinyag sa bata.
At sinasabi din po sa ating banal na kasulatan sa CCC paragraph 12:26, mula sa araw ng Pentecostes, ipinagdiriwang na ng Iglesia at iginawad ang banal na binyag. Yan, ginawad na po yung banal na binyag at yan po ay mababasa natin doon sa Gawa, chapter 2, verse 38. At sinasabi din po sa CCC paragraph 12:52, ang kinaugalian na magbinyag ng mga sanggol ay tradisyon mula pa noong unang iglesia at ito ay pinapatunayan pa noong ikalawang ah, siglo. So, hindi ibig sabihin na doon lamang nagsimula itong pagbibinyag na ito nung ikalawang siglo. So, yung pong isang reference natin ay nagsasabi po doon na sinasabi na dapat ay hindi paliban ang pagbibigay po ng binyag sa mga bagong panganak. I think yan po yung not exactly pero yan po yung nangyari doon sa isang konsilyo na dapat nga bang binyagan ang mga bagong silang. Hindi po sinasabi na ang ah, doon lamang nagsimula ang pagbibinyag sa sanggol. So, ibig sabihin po, nung ikalawang siglo pa lang, ay meron na po itong nangyayaring pagbibinyag. So, ano nga ba ang ating paniniwala tungkol sa pagbibinyag sanggol? Doon nga lamang ba sa ikalawang siglo ito nagsimula? Hindi po, tayo po ay nananampalataya na doon pa lamang sa banal na kasulatan ay meron na po tayong makikitang mga nabinyagan na kasama po ang bata. So, sabi sa Gawa 16:33, ang sambahayan ng isang gwardya. So, ibig sabihin po ng isang sambahayan ay household. Ibig sabihin, kasama po doon ang bata. At sabi sa Gawa 16:15, ang sambahayan ni Lydia. At sa 1 Corinthians 1:16, ang buong sambahayan naman ni Esteban. At 1 Corinto 10:2, ang lahat ay nabautismuhan. So, ibig sabihin, in general, ang lahat ay nabautismuhan. Kasama po dyan ang bata. So, kung titignan po natin sa sinasabi sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pagtutuli ay isang mahalagang bahagi ng komunidad ng mga Hudyo at ginagawa sa mga sanggol na lalaki at ginagawa sa mga sanggol na lalaki sa ikawalong araw pagkatapos ng kapanganakan bilang bahagi ng seremonya at tinatawag po nitong Brit Mila. So, tipan ng pagtutuli. So, sa Hebreo po, yan po yung sinasabi. Ito ay tinuturing na isang pangunahing utos ng Judaismo at pinaniniwalaang sumasagisag sa tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga Hudyo. At ganun nga po yung sinasabi sa Leviticus 12:3. Pagdating ng ikawalong araw, dapat nang tuliin ang sanggol. So sabi po natin doon sa kaunang paglalatag natin na kapag ka nabinyagan ang isang tao o isang bata, siya ay napapapilang sa komunidad na ito. So ganun din po, meron Jewish understanding po yung ating ginagawang pagbibinyag. So ibig sabihin, yung tipan ng pagtutuli ay necessary para sa kanila. So ganun din po tayong mga Kristiyano. Kaya nga sinasabi natin na ang pagbibinyag ay isang kaparaanan ng Diyos upang mapabilang sa katawang mistiko ng ating Panginoong Heso Kristo. At ganun din po ang sinasabi sa Colossus 11:12. Nang sa kanya tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing na lakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. So ibig sabihin, ginamit ito ni Apostle Paul para po para po pagbibigay ng kaparehong pag kaparehong
pagiging bahagi ng isang community. So, ibig sabihin, ginamit ito ni Apostle Paul upang patunayan na walang distinction. Hindi sinasabi na hindi niya in-exclude ang bata para maging mabautismuhan at maging bahagi ng katawang mistiko ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, ano nga po ba ang sinasabi? So, sa ating pong mga Katoliko na alam naman po natin, ayan, at sinasabi natin na kinangangailangan talaga ang bata ng bautismo. Dahil sinasabi sa 1 Timoteo 2:4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, yung lahat ng tao ay wala pong sinasabi doon na ang kaligtasan ito ay para lamang doon sa mga may edad na o sa tamang edad na. Hindi po. Ang nangangailangan po ito para dun sa lahat. Kasama po dyan ang bata. So ano nga ba nangyayari? Ano nga ba ang bisa ng bautismo kung nababautismuhan po natin ang isang tao or ang isang bata? So sinasabi po ang bautismo ay ang paglilinis ng kasalanan ayon sa Hebreo 10:22 at sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. At ayon po yan sa Gawa 2:38. So, kaya nga po na nagbigay ng tuntunin ang ating Panginoong Diyos. So, sabi niya po sa John 3:5, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So, meaning po, ang pagbabautismo at sinasabi dito na ang bisa ng bautismo ay ang paglilinis at sa ikapagpapatawad ng kasalanan. So kung sinasabi natin na ang kasalanang orihinal ay isang kasalanan, ibig sabihin nangangailangan din po ito ng paglilinis at kapatawaran. So hindi po natin yan mayalis. Kung ito man ay original sin or actual sin, yan pong dalawang yan ay parehong kasalanan at nangangailangan ng paglilinis at kapatawaran. So yan po. At ang kautusan ng bautismo, so ang ating Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, nagbigay siya ng isang mandato para sa lahat. So ang kautusan na ito ay ang bautismuhan ang lahat, ayon po sa Mateo 28:19. Kaya't habang kayo ay humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. So ayon po yan, sabi dito ay gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Ayan. So yan po ay isang mandato ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong sinasabi dyan na yung bata, yung matanda lamang or yung nasa hustong gulang lamang ang dapat na mabautismuhan. Wala pong ine-exclude dyan ang ating Panginoong Hesukristo. So, para saan nga ba ang sinasabi ng Diyos ng kaharian sa yung kanyang kaharian at para ito sa ang kaharian ng Diyos at ang mga bata. So ano nga ba sinasabi? Sa Marcos 10:13, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay binigyan ng daan ang mga bata, sino tayo para humadlang at magbawal para mapabilang ang isang bata sa kaharian ng Diyos? So, ano nga ba ang pangako ng binyag para sa mga bata? At sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, gumagawa ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa binyag. Hindi lamang sa mga hustong gulang na, kung hindi
Sinasabi din sa Gawa 2:38 hanggang 30, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. So ano yung sinasabi doon? Ang at magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang kayo ay patawarin at tanggapin. Hindi lamang doon sa kanyang kausap na may hustong gulang, kung hindi ito ay pangako din sa inyong mga anak. So, maliwanag po dito sa Gawa 2:38 hanggang 39 na nandun po kasama po ang bata. At ang pangako na yon ng grasya at pagpapanibago ay isinasabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Kaya't kung ang binyag ay isang pamamaraan at isang daan upang ilapit natin sa Diyos ang mga bata, sino tayo upang tutulan ang nais ng Diyos? Amen po. Sino po tayo para tutulan ang nais ng Diyos? Ang awa, habag at pagpapatawad ng Diyos ay hindi dapat hadlangan sa sino mang ipinanganak na tao. Again, sa sino mang ipinanganak na tao. Kaya marapat at kailangan ang pagbabautismo sa mga sanggol o bata. Ayan. Amen? Pagpalain nawa tayo ng lahat ng ating makapangyarihang uh, Diyos. So, maraming salamat po at unang paglalatag lamang po ito at meron pa po tayo nitong part 2. So, ito pong aking inilatag na ito ay isa lamang, ito po yung ating pananampalataya at ito po yung ating mga ilang kasagutan. So, titignan po natin mamaya, sa susunod po, by next week na po, bukas kasi, ay meron pong topic yung ating kapatid na si Cynthia. So, sa next week po, ayan, ay ibibigay natin yung part 2 at titignan po natin yung pagbabautismo din naman na ginagawa ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. So, ngayon po, yung importansya at yung infant baptism is necessary is and important. So, ito po yung ating sinasabi. So, ito po ay isang maikling pagbibigay lang ng panayam tungkol po sa importansya ng bautismo sa mga sanggol na malimit po talaga na binabato or binabato ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na hindi dapat natin ito ginagamit. Kung matatandaan niyo po, ito po yung aking first debate doon sa isa pong pastora at sa kanya pong talagang yung kanya pong isang linya doon na talagang hindi ko po nagustuhan ay yung sinabi niya po ng pagbabautismo daw po sa bata, tanda ka po ito, at pwede niyo pong i-review doon sa ating Defense of the Truth YouTube channel, na sinabi niya po doon ng ang nagbabautismo daw ng mga sanggol ay sa demonyo. So yan po yan, nagaling po yan doon sa aking kadebate na isang pastora. So again, yung part 2 po nito ay ah yung ibang pananampalataya naman po ng ating mga kapatid doon sa kanilang ginagawang pagbabautismo. Amen po. Ayan. So maraming salamat po. At sana po ay kahit pa paano meron kayong napulot dito sa ating paghahayag ng ating pananampalataya ukol sa pagbabautismo po natin sa bata. So, amen. Ito po So, ayan po mga kapatid at thank you so much po sa ating viewers. So, abangan nyo po yung next nito, yung part 2 po nito, yung ating pong mga ilang kasagutan tukol po dito sa paghahayag po na ito, pagbibigay ng panayam. So, kung wala po tayong mga question, so ayan. So,
topic lang naman po talaga tayo ngayon. So kanina po, may pasensya na. Meron po akong ginawa and hindi po tayo nakapag-grocery. So yan, bukas na lamang po. Ayan. Thank you po sa ating, ayan, si Brother Mike. Thank you so much po. At ayan, so next week, yung ating pong part 2 po nito. Ayan. Shout out po dyan kay Al Mags. Ayan. At si Sir Halis. Ayan. So, kamusta po Sir Halis? At magandang gabi po sa inyo, sa ating viewers at sa mga nag-share po ng ating video. At syempre po sa ating Ma'am Angie na nandito na talaga naman napakasipag na mag-join at mag-share po ng ating ano. So, kung wala na po tayong question, ayan, mag-end live na po tayo. At abangan nyo po, announcement po. Abangan nyo po yung ating magaganap na debate, I think sa first week ng October, matutuloy na po yung debate ni Brother Mel at ng si Brother Ruben Nabal ng SDA. So abangan nyo po yan. At abangan nyo din po yung isa pong pagli-lecture ni Sir Manny dito sa atin at ni Brother Prince. At syempre po, ayan. Okay. So, yes, next time po. Next time po, Bro Michael. So, yeah. At abangan nyo po yung mga ilang kapatid pa po natin na magbibigay ng topic dito na talaga namang lubos natin na mapapakinabangan at marami po tayong matututunan. Amen po. So, thank you so much po sa atin lahat at yan. Kung wala na po talaga, let's pray na po para sa ating pagtatapos ng ating gawain nito, syempre. At so, thank you po. Maraming salamat po sa nag-share. Let's pray na po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, pinupuri at pinasasalamatan po pong muli namin. Maraming salamat po Panginoon sa iyong banal na Espiritu na siyang gumabay at nagtuturo sa amin upang tayo po ay lubos nating maunawaan ang pananampalatayang Katoliko. At ganun din Panginoon, gamitin mo ang bawat isa po sa amin upang ihayag ang iyong mabuting balita sa bawat tao. At ganun din po na lagi mo pong papatnubayan ng bawat isa at ang gawain po nito Panginoon na alam namin na ikaw lamang ang aming sinasandalan upang maging matatag at maging maayos po ang lahat ng aming mga gagawin na ito. At ganun din Panginoon, ang pag-aaral na ito ay lubos po ipaunawa sa amin at upang maihatid po namin sa mga ilan naming kapatid na hindi pa po lubos na nauunawaan kung bakit nga po ang isang katuruan ay dapat na mapag-aralan. At ganun din Panginoon, muli hinihiling namin sa iyo na pagkalooban po kami ng kalakasan hindi lamang ng aming pangangatawan, kung hindi ng aming pananampalataya sa tulong po ng iyong banal na Espiritu. At nawa po Panginoon, maghari sa bawat isa sa amin ng pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawa. Ikaw na po ang bahala sa aming Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig ang siya namin kasama sa landasin ng aming buhay. Salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, na aming Panginoong Diyos sa tagapagligtas, kaisa ng banal na Espiritu na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan din po ng aming Inang Virgen Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Salamat po. Ayan, Bro Mike, salamat. And Ma'am Angie, thank you so much po. Ayan, si Cynthia hindi maka-join sa atin ako may gawain niya pag-Miyerkules. So medyo na-late po tayo and ayan, maraming salamat po. God bless us all. Thank you po.